Pag-aaralan po natin ngayong umaga ay makikita po natin, very familiar po tayong lahat sa verse na ito. It's taken from the book of Romans chapter 8 verse 28. And pinag-umagatan ko po itong God is good. So God is good. Ah, Sabi po niya, no one is good except God. So our verse for this morning is very popular. Most of us Christians are very familiar with it. Yung sabi niya po sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So many times, na-quote na rin po natin itong verse na ito. So one of the most quoted verse, and a lot of people are claiming this promise. But the truth po is this promise is not universal. This is not given to all people, but to those, sabi niya, who love God and who has been called according to His purpose. Meaning po, yun lamang po naniniwala kay Jesus na siya ay Lord, and at the same time, sila po yung mga totoong believers or totoong may relasyon sa Panginoon. Sa kanila po ibinigay ang promise na ito, mga kapatid. So, misconception din po ng verse na to is that when you say, God will make everything work out your way. So, work out your way. Hindi po, mga kapatid. It should be work out in God's way po. So, hindi po sa ating pansarili, kundi sa pamamagitan po ng Panginoon. So, ang lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin ay all things work together for the good of those who love God. So, Paul tells us that for those who love God. So, as we believers, we cling to this promise when we are facing tragedies and sufferings of various kinds. So, iba't ibang mga sufferings na nararanasan natin, we cling to this promise. Lagi nating sinasabi, oh, all things work together for your good. So, sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin, madalas nakukuha natin ang verse na ito. Sa halimbawa na lang, minsan, di ba, yung meron tayong na-miss na flight or kahit yung biyahe ng bus. Kasi especially dito po sa Hong Kong ay may time po yung mga bus. So, hindi natin na-catch yung flight or yung bus trip. So, mag-aantay ka for another next 15 to 20 minutes or 1 hour, or you need to book another flight just to catch para makarating dun sa pupuntahan natin. But God has His own way na kaya pala tayo na late o hindi natin na-catch yung flight because iniiwas pala tayo ng Panginoon for some accident. Ganun. May plano, may perfect plan si Lord para sa mga anak niyang naniniwala sa Kanya. So, we claim this promise every time na merong nangyari sa atin, or sometimes, anak natin hindi nakakapag-marcha sa graduation. So, akala natin tragedy or bad things happen already. Pero hindi natin alam behind that God is working in our favor. Hindi natin kaya pala hindi siya nakagraduate sa graduation kasi bibigyan siya ng mas maraming time ng Panginoon para nang sa ganun mas makilala niya ang Panginoon, no? And then sa susunod na kanyang pag-enroll, kasama na yung sa schedule niya yung pag-attend ng church, pag-attend ng Bible study, yung mga gawain para sa Panginoon. So, God has His own way. Minsan naman, ah, hindi nakapasa sa board exam, no, nag-worry na tayo, kala natin we are in the bad situation, but God has His own way. Kaya pala hindi siya nakapasa sa board exam.
because God is preparing him in a bigger position. Mm. O di kaya naman, tayo dito, minsan, kala natin hindi na tayo i-renew ng amo. No? Maghahanap tayo ng iba, magpapa-interview, tas parang ang ganda-ganda ng offer, tas suddenly, bigla tayong nirenew ng mga amo. So, and then later on, nabalitaan mo, yung nag-interview yung amo, hindi maganda yung sitwasyon ng nakuha niyang helper. So, God has His own way to work things all together in our favor sa mga naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. He has the power to do those sufferings, trials in our life to work in our favor. So, madami pa pong mga pangyayari sa ating mga buhay na madalas, lalong-lalo na kapag hindi maganda. So, nasasabi po natin or pinangahawakan natin tong verse ito that all things work together for good for those who love God, who have been called according to His purpose. So, ngayong umaga po, meron po tayong tatlong outline na pag-aaralan. Number one is God uses all things for our good. Number two, all things work together for the good because God is good. And number three, all things work together for the good because God has a purpose. So pumunta na po tayo sa number one. God uses all things for our good. Sabi niya po, when we say all things, kasama po yung bad and good things na nangyayari sa buhay natin. So, ulitin ko po, when God uses all things, that includes bad, good, medyo hindi maganda. So, lahat po ng yan ay gagamitin po ng Panginoon, especially suffering or bad things that happen in our life. So, even Paul had suffer most of the time. So, bad things po yung nangyari sa kanya during his time. But, Paul uses his suffering to see the good out of his bad situation. Sabi niya po sa 1 Peter 1:6, in all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. So, napaka-liwanag po niyan mga kapatid. Let's read it in Tagalog para mas lalong paliwanag and self-explanation. Ito'y dapat ninyong ikagalak na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang ang ginto nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. So, yun po pala ang purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng bad situation in life or suffering or trials in life to test the genuineness of a believer. So, ang totoong mananampalataya ay hindi po natatakot na tayo'y dumaan sa apoy or dumaan sa pagsubok to test our genuine faith to God. Sabi niya po sa Psalms 38:4, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, kahit anuman pong pagsubok yung ating pagdaanan, no, ginagamit po pala yan ng Diyos upang mas lalo tayong patatagin sa ating pananampalataya at the same time,
maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kapag tayo ay dumadaan sa trials and suffering. Though we admit that when we face trials and suffering, masakit, mapait, hindi maganda, hindi kaaya-aya. But God is good. He is using those things. It's just like flavor in our life to create a good tasting dish. Sabi nga niya, taste and see that the Lord is good. Doon mo malalaman that God is really, really good in our life, especially when we are undergoing trials and suffering in our life. No, yung cake nga po mga kapatid, ang sarap po ng cake pag kinain natin. But the mere fact na yung mga flavor na nilagay ko sa cake, yung egg, yung baking powder, yung milk, sugar, salt, flour. Kapag po yan ay isa-isa lang na kinain natin, hindi po maganda yung flavor, hindi po masarap. But if you put them together, ilagay mo sa oven, paglabas niyan, isa ng masarap na cake. So, ganun din po yung mga trials sa buhay natin. It's like a flavor in our life that God will put them together so it will work together for our good. Amen po. And when good things happen in our life, ito yung maganda. Parang nakikita palagi natin that God is working in our life. No? But when bad things happen, nakikita pa rin kaya natin? Yes po, mga kapatid. When we are a believers, sa mga pinangakuan ng Diyos ng verse na ito, yung mga nagmamahal sa Diyos at yung mga pinili ng Diyos, makikita mo pa rin, doon mo mas lalong makikita ang kabutihan ng Diyos at ang kapangyarihan niya when we undergo trials and suffering in our life. Remember po yung pinag-aralan natin last Sunday, Pastor Jimmy teach us yung about sa parable of the growing seed. Di ba po yung growing seed, God put it in a deep, dark soil for it to grow. So, ganun din po tayo. God did not bury us in a dark, deep soil. He planted us for us to grow. So, seems when it seems to be dark, God is very silent. God is working in our life through our trials and suffering. So number two, all things work together for the good because God is good. Sabi niya po sa Mark 10:18, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. So, pinatotohanan po ng verse na yan, no? Kasi nga po, yung young ruler, tinawag niya si Jesus Christ na good teacher. So, dalawa po yung ibig sabihin ng Panginoon diyan. Are you calling me good because you believe that I am the Lord? Kasi sabi niya, no one is good except God. So, si Jesus Christ po yung nagsasalita yan. So, God, being good of God is His nature. So, dahil po nature ng Panginoon ang pagiging mabuti, it doesn't change if no matter what our situation, whether we are in good situation or in bad situation, God didn't change. He is still good. He is still God. So the same with God, He never changes. He is still good. So yung mga apostol nga po niya, di ba mga kapatid, also they suffer. Marami pong yung apostol po ni Jesus Christ, most of them, habang sila po ay naglilingkod, they suffer a lot. And sila po ay namatay sa kanila pong paggawa sa work ni Lord while they are doing the works of the Lord. So, si Paul na lang po, Paul itself, while he's doing the work of the Lord, proclaiming the good news, pero he look, he suffer a lot. But
He did not live with that suffering. He looked into the good side of every bad situation. So he looked in every good side of his bad situation, lalong-lalo na po nung siya po ay nakabilanggo. So, tignan po natin yung sitwasyon ni Paul sa Philippians 1:12 to 13. Sabi niyo po sa Tagalog, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap na magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang mga narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. So, dahil po si Paul alam niya yung kanyang purpose, ano pa man yung mangyari o kaharapin niya sa buhay, it doesn't change his purpose. So, magpapatuloy kung ano yung ginagawa niya na pinapagawa sa kanya ng Panginoon, no matter what his situation is. So, bilang tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, magpapatuloy din po tayo yung purpose po natin sa Panginoon, no matter what we are facing in our life. So, when we are facing physical evils, such as natural disasters, ngayon po mga kapatid, may malakas na bagyo. So, kakatapos lang po ng bagyo sa Cebu, sa part ng Cebu ngayon, sa North Luzon naman, or sa Luzon naman mga kapatid. So, when we are facing natural disasters, illnesses, or moral evils such as abuse, injustice, feeling natin, parang anak ako ng Diyos ha, pero itong sitwasyon ko parang injustice or unfair, ganun. So, pag daw po tayo ay nakakaranas ng mga ganito, God can use those things for a greater good. It's about our ultimate good, not temporary good. So God is eyeing or He's after our eternity, eternal good in heaven in Christ. So in case po mga kapatid that our situation here on earth doesn't change, we are still in bad situation, sabi po ng Panginoon, God is using those for our greater good eternally. So Paul is really telling us that God himself is the one who works all things. So whether bad or good, they work together for the good of those who love God. So ang question na lang is, do we love God? If we love God, no matter what our situation, God is still good, period. So, hindi po mababago ang pagiging mabuti ng Diyos. Hindi po yan nakadepende sa ating pong sitwasyon. And He work things all together for our good. So, number 3 na po sa ating outline. All things work together for good because God has a purpose. So, ultimate purpose of God is for our greater good eternally, for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Sabi niya po sa Philippians 1:14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. At hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. So, sabi po dito, mga kapatid, mas lalo pa nawa na tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. At mas lalo pa tayong mag-double time, mag-triple time sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, evangelism Sunday po natin, sumama po tayo mga kapatid. James 1:12, sabi niya po dyan, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, ito po ang napaka-sarap, napaka-blessed na promise ng Panginoon. And kung pagbubulay-bulayan po natin ito mga kapatid, ang lahat po ng mga mananampalataya ng Diyos should persevere under trial. And after that, you will receive the crown of life that God has promised to those who believe Him. To be sure po, we do not always understand what happened,
how God will use this situation of our life, but we can rest assured that our perfectly wise Creator is working in and through even the worst things of our life to show the ultimate good and His ultimate glory. God is good for His own glory. In Romans 8:17 po, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God. We shares in His sufferings in order that we may also share in His glory. So, ultimate purpose of God is for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. So, ulitin ko po, ultimate purpose of God for the good of those who love Him, for who have been called according to His purpose. So, dito po ako magtatapos mga kapatid sa isa pong kwento. Meron pong isang hari at meron po siyang isang paboritong alagad. Ang sabi po ng hari, tuwing siya po ay mangangaso sa bundok, gustong-gusto niya pong kasama ang paborito niyang alagad. So, every time po na sila po ay nakakahuli ng animals at kanila pong kakainin, lulutuin, lagi pong sinasabi ng kanyang paboritong alagad, God is good. So, isang araw po, habang sila po ay nangangaso, na aksidente po yung hari at naputol po yung isang daliri ng hari. So, yung kanya pong 5 daliri sa kamay, naging 4 na lang. Nung nakita po ito ng paborito niyang alagad, sabi po ng alagad niya, God is good. So, nagalit po yung hari kasi nga naman, naputol na yung kanyang daliri, tapos sinabi pa rin ng kanyang paboritong alagad na God is good. So, ang ginawa po ng hari na ito, pinakulong niya po yung kanyang paboritong alagad dahil doon. So, simula po noon, pag nangangaso na po yung hari, hindi na po sinasama yung kanyang paboritong alagad. Ibang alagad na po yung sinasama niya. So, isang araw po, nung sila po ay nangaso, yung hari po at yung mga kasamahan ng alagad ay ah, nahuli ng isang tribong cannibalism. So, sila po ay ginawang alay, isa-isa. No, last po na inalay ay yung hari. Nung inalay na po yung hari, nakita po na siya po ay kulang sa daliri, kaya hindi po siya inalay, hindi po siya kinain. So, nakauwi po yung hari ng ligtas at buhay. So, pinuntahan niya po yung kanyang alagad na paborito sa kulungan. Sabi niya po, dun sa alagad niya, God is good. Kasi kung hindi daw naputol yung kanyang daliri noon, is isa na rin siyang kinain ng mga cannibalism. So, sabi naman po ng alagad, God is good. Kasi kung hindi siya pinakulong ng hari dahil sinabi niyang God is good, malamang kasama siya sa pangangaso at makain na rin po siya ng mga tribong kumakain ng tao. So, ano po yung lesson na makukuha natin dito? No matter how bad or good our situation, God is still good. Trust God in all our situation because God is working. He is good all the time. Yun lamang po, and to God be all the glory. Amen. Amen. Salamat po sa napakagandang message for this morning. We are blessed. Kapatid ko sa Panginoon, greetings from Bacolod City, Philippines. Thank you so much, Sister Michelle, for the Word of God. Truly, God is good. Share ko lang po ang short testimony na nangyari kagabi, kahapon ng hapon. So, yung connecting flight po namin from Manila to Bacolod, alam naman po natin yung sitwasyon ng weather. But nagpasalamat kami na yung evening flight namin, nakakuha kami ng 3 o'clock flight.
Kasi yung ang weather nagde-deteriorate na. But alam niyo po, first time ko na-experience namin ni Pastora Helen, pinakita po sa amin ng Lord yung reality of death. Lumanding po yung eroplano namin dito sa Bacolod. At sa paglanding pa lang nakita ko na may problema dahil sa lakas ng hangin. Sumayad na po yung gulong dun sa runway. Pero talagang hindi po siya makababa ng todo. At parang mauubos na yung runway. Nagpapasalamat ako sa wisdom nung piloto, inangat niya uli. Tinake off niya po uli ng mataas na, mabilis na umakyat uli yung eroplano. So, yun naman, lahat po ng tao nagsisigawan na at nung sinabing mag-pray, doon ko po na-realize na ang kamatayan talaga darating anytime. That's why we have to be ready. So, another 10 to 15 minutes pong umikot yung eroplano at nung nag-attempt uling nagland, nakita ko po ang lahat ng tao ay nagpe-pray at tumawag po ang mga tao sa Panginoon. At alam natin na yung second landing pa nagpapasalamat kayo, kahit very rough, po talaga, pumreno ng napakalakas pero pagkatapos po ng few seconds after that, nagpalakpakan na lahat ng mga tao. Ako nga, napasigaw ako na, hallelujah, thank you Lord. At thank you dun sa nangyaring yon. Tayo po kasi gusto natin ang buhay natin as it healthy. Nagche-check tayo lagi ng sugar, ng blood pressure, nagpapa-check up, nagba-vitamins, nagbe-maintenance. Even with all those things, the reality of death or tragedy ay po. So I look at this situation as a wake-up call. So nakita ko yung urgency to share the gospel. At ngayon nga naka-join dito yung dalawa naming kasama dito sa bahay, magpinsan sila. At kagabi lang bago kami natulog, nag-Bible study at sinare ko sa kanya yung gospel. Si Edeline, pinsan nitong kasama namin si Leia. At tinanggap niya ang Panginoon. So I praise God. Ngayon naka-join siya sa prayer meeting natin at I believe na ligtas na magpapatuloy siya sa Panginoon. So thank God for the opportunity to share. Mga kapatid, sama niyo po sa prayer ang Philippines, lalo na sa northern part, Luzon. Baka bukas o mamayang gabi mag-landfall na po yung malakas na bagyo. But praise God, yun nga, in every time na nag-undergo ang Philippines, nag-undergo ng ganito, earthquake, typhoons, mga corruption, flooding, it's a wake-up call. Talaga po, marirealize natin na bondage ang Philippines sa idolatry. Yan po ang cause ng maraming kademonyohang nangyayari sa bansa. At pati na rin tong national disaster, we can see God allows this because there's a way for the people to repent, to a wake-up call na umiwas talaga dun sa idolatry. Yung pagsamba sa mga santo, mga rebulto, na God hates it so much, na wake-up call po. Alam ko na maraming nakaka-realize na God, yung sabi ni Michelle kanina, when he said all things work together for good, yung all things na yon, good and bad. Kaya nga yung itong mga disasters, itong mga natural calamities, typhoon, earthquake, these are bad things, right? But God can use this for the people to turn from evil and towards God. So,
Praise God. Thank you so much. I believe that we heard a very good word of God sa bautisa. Sabi ko nga dito sa kasama ko, nabagsakan kasi ng puno yung bahay nila. Ang bahay naman namin, na-spare dun sa napakalaking puno dito. May konting nasirang bubong, pero I'm so thankful pag kinumpara ko dun sa mga kapitbahay kong sobra yung damage. So, in everything, give thanks. Sabi ko nga sa kasama ko, nabagsakan man yung bahay nyo, nawasak, pero buhay yung nanay niya. Hindi nasaktan. So, in everything, give thanks. So, all this disaster, let's pray for the safety of our family, our loved ones, lalo na yung nasa sa Luzon area, mga bandang Bicol, paakyat dito sa Sierra Madre, tapos hahatakin niya tong Central Luzon. Let's pray for those na first trust in the Lord and then repent, turn away from that evil sin, especially idolatry, worshiping statues, rebulto, talagang abomination in the eyes of God yun. So praise God, this is a wake-up call. These bad disasters, God will use it for the good. And nga, to those who love and trust God. Exclusive siya, hindi siya universal. God bless all, and I pray for God's blessing in your service there. We will also attend a service here. And praise God. Let's have a blessed Sunday. God bless po. Shalom.